Kakamot-kamot ako sa ulo nang ituro kami doon sa katabi mismo ng table nila Hipag. Tanging yun na lang pala ang bakante at ang wala pang reservation. Kaya todo hingi ng paumanhin ng manager nila. Wala kaming nagawa kundi lumipat. Mas lalong kumabog ang dibdib ko dahil katabi na namin sila ng lamesa. Todo yuko ako at takip ng panyo sa aking muka para lang hindi mapansin ng Hipag ko ang lakas ng mga halakhakan nila dahil ang pinag-uusapan pala nila ay ang mga love life nila at ang mga karanasan nila na hindi nila alam. Ang isang tenga ko ay pilit silang pinakikinggan. Nagulat naman ako nang ang Hipag ko na ang nagkukwento. Palibasa, mga lasing na nga. Best experience daw niya. Ang lalaking isang beses lang raw niya nasubukan. Pero talagang hindi raw niya malilimutan. Dahil sobra daw ang galing at suwabe daw ang galawan. Yung tipong napapahiyaw daw siya. At kung mabibigyan ng pagkakataon, ay gusto pa niyang maranasan ulit. Walang-wala nga raw ang hiniwalayan nitong jowang Hapon. Pagdating sa performance, pilit namang inaalam ng mga kasama niya kung sino yon. Pero hindi nito binanggit. Basta raw, tiyak siya at sinisigurado niya na may muling mangyayari sa kanila. Iba raw pala talaga ang pakiramdam kapag hindi sinasadya ang pangyayari. Yung tipong may giggle factor at mahirap daw talaga makalimutan. Lalo't pareho kayong nag-enjoy. Pero para sa akin, hindi ko ina-assume na ako ba yun. Dahil malay ko din ba, baka meron din ibang nakasama si Hipag. Doon na napansin ng best friend ko, bakit parang panay tingin ko sa kabilang lamesa. Wala, hindi ah. Huwag ka maingay bre at baka maminig ka, uy. Sige na, ano? O-order pa ba tayo? Tama na pre. At ano oras na din no? Umuwi ka na. At pag-usapan nyo ng asawa mo yung problema nyo. Paliwanag mo yung side mo. At pakinggan mo din yung side niya. Dalan mo na ng ice cream o chocolate para lumamig ang ulo. Ikaw naman kasi best eh. Kahit na anong mangyari, tayong lalaki pa din ang susuyo sa mga asawa natin, no? Ay, joke. Wala pa pala akong asawa. Nag-bill out na kami at hindi na muling umorder. Nakalabas kami nang hindi ako nakita ni Hipag. Liwanagan naman ako matapos ang sinabi ng best friend ko. Hindi pa man din nakakalayo ang sinasakyan nila ay lumakad na ako patungo sa kotse ko nang may tumawag sa pangalan ko. Paulit-ulit ang pagtawag sa pangalan ko hanggang sa nilingon ko na kung ako nga ba iyon. Hanggang sa bayaw na ang sinisigaw. Bayaw! 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 Nakita ako ni Hipag. Nakita niya ako matapos niyang samahang bumili ng yosi ang kasama niya. Ang ganda ng ngiti nito at pupungay-pungay na ng mga mata. Sabi ko na, bayaw, ikaw yan eh. Bakit nandito ka? Asan ang kapatid ko? Lina kayo at may table na kami sa loob. Hindi Hipag. Galing na din kami dyan. Pauwi na nga ako. Yung kapatid mo, hindi ko kasama. Alam mo na,
Medyo hindi lang kami nagkaunawaan. Pero okay naman na ako. Napayuhan na ako ng best friend ko. Eto, at uuwi na ako. Ikaw, baka gusto mo sumabay? We, totoo? Galing na kayo sa loob? Baka sinusundan mo lang ako, bayaw ha? Uuwi ka na? Ayaw mo muna mag-join sa amin sa loob? Naku, kung nagkatampuhan kayo ng kapatid ko, halika, at sasabihin ko sa'yo ang kahinaan nun. Promise. Tara sa loob. Saglit na lang naman at uuwi na din ako. Sige na, bayaw. Para hindi na ako magko-commute. Sabay na tayo. Hindi hipag. Kasama ko talaga yung best friend ko. Totoo. Hindi ko alam na andyan ka, no? Eh di sana kung nakita kita, eh di tinawag kita. Ikaw nga lang nakakita sa akin, no? Sige, hintayin na kita. Pero hindi na ako sasama sa loob, ha? Dito na lang ako sa kotse maghihintay kung sasabay ka. Yehey. Thank you. Ang bait at ang pogi talaga ng payaw ko. Sige, saglit na lang ako at magpapaalam na din ako sa mga kasama ko. Hintayin mo ko dyan, bayaw ha? Pumayag si Hipag sa napag-usapan namin. Naghintay ako sa loob ng sasakyan na panayang tingin sa oras. Halos 10 minuto lang ay may kumatok na sa pinto ng kotse ko. Dala-dala na ng hipag ko ang maliit na bag niya at napansin kong naka-lipstick na ito. Binuksan ni Hipag ang pinto sa harap at naupo. Panay ang hatak niya pababa sa kanyang palda. Bayaw, dito na ako upo ha? Buti na lang talaga at nandito ka din. At least di na ako mahihirapan umuwi. Lalo't, anong oras na din pala? Nakataon lang na nakatagpo tayo dito. So paano? Uwi na tayo? Habang pauwi na kami ng aking hipag, ay walang tigil ito sa kakatawa at kakatapik sa braso ko. Panay ang kwento niya patungkol sa hiniwalayan nitong hapon. Oo no, kahit sobrang yaman nun, wala pa din higit sa Pinoy. Ay, ewan ko ba sana nga, makahanap ako ng katulad ng sa kapatid ko. Anong ibig mo sabihin? Anong ibig mo sabihin na tulad ng sa kapatid mo? Ang hina naman gumets nito. Wala, biro lang. Ayaw ng mami kasi ang walang datong. Kaya, yun nga ang iniisip ko. Magagalit talaga yun. Oras na malaman niya na wala na kami. Buti na lang nga. At masipag mag-aral yung asawa mo. Ayan, napagtapos ko siya. At least ngayon, maganda ang trabaho niya. Kaya nga, palagi ako nagkukulong sa kwarto. Inaabot pa tayo ng kamalasan. Sa bagay, sabi nga ng mga kasama ko kanina, nakakabili ulit ako nun. Buti, buhay pa tayo. Doon ako biglang napatingin sa kanya at napahawak sa kamay niya. Ramdam na ramdam ko kasi ang lungkot niya noong mga oras na yun. Malapit na kami sa bahay nang biglang nagring ang pinahiram na phone ng aking asawa. Nagmamadaling kinuha ni Hipag ang phone na naroon pala nakaipit sa pagitan ng dibdib niya. Uy, si kapatid tumatawag. Teka, hindi ko sasabihin na magkasama tayo ha. Baka mag-isip ng, alam mo na. Totoo naman di ba na hindi naman natin sinasadya na magkita. Huwag ka magsasalita. Tinawagan ng aking asawa ang kanyang kapatid. Naka-loudspeaker ang phone nito, kaya nadidinig ko habang nagmamaneho ang pinag-uusapan nila. Nooy, nag-alala din ako dahil baka may hindi magandang nangyari sa bahay. Hello, Ate? Ate,
Nadidinig mo ba ako? Asan ka na? Umuwi ka na, bilisan mo. May tumawag dito sa bahay na pulis. Nahuli na daw yung isang suspect na nanloob dito. Eh, wala pa din yung asawa ko. Hindi ko alam saan nagpunta eh. Sige na, umuwi ka na. At puntahan na natin sa presinto kung yun nga yung nanloob dito sa bahay. Bilisan mo. Ano? Sige, pauwi na ako. Nakasakay na ako sa taxi. Salamat at nahuli na. Sige, mag-ingat ka dyan. Hintayin mo ako. Agad kong binilisan ang pagpapatakbo. Nabuhayan kami ng loob na may babalik ang mga nakuwang gamit sa amin. Pero ang mas inisip ko ay baka kumanta ang sospek at malaman ng aking asawa ang pinagawa sa amin ng hipag ko. Doon hindi ako sigurado kung anong mararamdaman niya oras na malaman niya ang totoo. 2 kanto mula sa bahay ay ibinaba ko si Hipag. Naglakad na lamang ito upang hindi malaman ng aking asawa na nasa isang sasakyan lamang kami. Palabas na sila ng bahay nang pinaandar ko na ang sasakyan at sinalubong ang dalawa. Kunwari ay wala akong alam. Sabay bukas ng bintana. Oh, love, saan kayo pupunta? Bakit parang nagmamadali kayong dalawa? Ano nangyari? Ikaw ang saan ka galing? Anong oras na? Tumawag yung pulis dito. Punta kami sa presinto. Itingnan namin ni ate kung yun nga yung nanloob sa bahay. Ano? Talaga? Sorry na love. Mamaya, mag-usap tayo. Sumakay na kayo at puntaan na natin. Palapit na ang aking asawa sa pintuan ng kotse nang mapatingin ako sa inupuan ni Hipag. Nanlaki ang mga mata ko nang maiwan pala nito ang dala niyang maliit na bag. Hindi ko alam ang gagawin ko sa taranta dahil papalapit na nang papalapit ang aking asawa. It's shoutout time! Shoutout na naman tayo, mga boss Lodi! Shout out kay Boss Lodi, Melvin Ricalde, Amiro Habinal, Nobi Agpawa, Antonio Ocaña, Kathleen Badrina, Leo Generosa from Davao City, Kapalits TV from Parañaque, Roy Fernandez, Edsel Christopher at kay Boss Lodi, Jerry Torres from Jeddah. Maraming salamat mga Boss Lodi. Ingat po kayong lahat.